Mainit-init na balita mga kababayan. Yorme Isko may plano na isiwalat ang mga pangalan ng mga congressman sa likod ng sunod-sunod na kapalpakan ng mga flood control projects. Panoorin natin ito. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo yung meeting na ito. You know, regular directional meeting is very important for me, you know, as your mayor, so that we'll always be in sync with our action all together para sa mga Tagalugson na kayo. Sige na kayo. Parang mas masarap matulog sana, no? But we need to do what we have to do. Masasabi ang taong bayan. Lalo na alam mo, mapaglaro ang tadhana. Mapaglaro talaga ang tadhana. Baka pati langit tinuturuan na tayo ng fiction. You know, there is 215 flood control project in that I never known until this morning. In the news, it was stated, buti pa ang GMA7 alam. Pero yung mayor, walang alam. But having said that, I am grateful to the news outlet. Things are going out. And we confirmed 203. We're still looking for 12. As of this morning, officially, I have received an information just this morning, a few minutes ago. Ngayon na alam ko na yung flood control project na yun. And ironically, out of 17 LGU in Metro Manila, the biggest chunk of flood control project is in Manila. And yet we have the biggest chunk of Baha. That's the irony of it. Tayo may pinakamalaking flood control, 14 billion pesos. And tayo rin ang pinakabaha na syudad every now and then. Kawawa naman ang mga taga-Maynila. Sad to say. I hope this ongoing investigation against some congressmen mahilig makialam sa flood control project, isisiwalat din natin sa taong bayan yung mga distrito na malalaking flood control project. Matanong tayo. So that's why hindi tayo pwede magpahinga kahit holiday. Maraming nagkakasakit. From last Friday, we have 260 leptospirosis case and 70 plus death. Ilan pang Manileño ang kailangan makatay sa baha para magising lang sa katotohanan ang mga politiko na gumahasa sa flood control. Yan ang masakit na bahagi ng pagkukulit. That's why I am grateful. As you can see, the first thing that you heard from me is thank you for your time. Because thank you talaga. Bagamat dapat kasama ninyo ang mga pamilya na walang pasok ngayon. But we need to do what we have to do dahil umaasa sa atin ng tao kayo. So I am grateful to each and every one of you for your dedication. So let's start.